Bisita sa Brazil. Diligang araw sa tahimik na kapatagan. Hanggang sa magpapagulong ng mga bato mula sa tuktok ng bundok ang mga Capuchin monkey. Ang mga unggoy na ito hindi lang mahilig sa gulo. Sila lang naman ang tinatawag na Einstein Capuchins, ang sinasabing pinakamatalino sa kanilang lahi, at ang paghahagis ng mga bato parte lang ng kanilang plano. Ang kalikasan kasi, binigyan sila ng masarap pero mahirap na kainin kapag kain ang tawag sa nuts. Masyadong matigas ang kahoy ng balot nito. Pero ang matatalinong mga matsing may diskarte para mabuksan ito. Una, tatanggalan nila ito ng balat bago ihuhulog sa lupa para matuyo. Tapos, maghihintay sila. Lilipas ang ilang araw bago matuyo ang palm nut. Pwede na ba? Mukhang hindi pa. Uy, eto pwede na. Ang sunod na hakbang ang pinakamahirap. Para kasi mabuksan ang bunga, hahampasin nila ito ng malalaking bato. Ang mga batong inihulog nila kanina, ang iba, simbigat ng bowling ball. Parang nagbalik sa Stone Age ang diskarte ng mga South American Capuchins. Pero hindi yan ganun kasimple, ha? Para mabuksan, kailangan tama ang pamukpok nila. Di bale, mabubuksan din nila yan. Success! Sa malakristal na tubig ng Rio Formoso sa Brazil, mas madali ang buhay para sa ilang Capuchin doon. May mga nakukuha kasi silang butas sa paligid. Pinangalanan ng Capuchin ang mga unggoy na ito dahil sa pagkakahuli nila sa Capuchin monks. At ang mga unggoy na mahilig sa butas, may pitpit din biyaya mula sa itaas. Tuwing nagpapalipat-lipat kasi sila sa ibabaw ng mga puno, may mga nahuhulog na prutas sa lupa ng kalubatan. Sa tubig naman, may kakaibang grupo ng mga isda na naghihintay sa ilalim ng mga sanga ng puno. Ang mga pirakutan. Kanya-kanya balang sila. At ang nahuhulog na biyaya ay hindi sapat sa mga isda. Matapos magmukbang, magpapahinga naman ang mga Capuchin sa sanga. Kaya ang mga gutom na pirakitanga dinidiskarte para makakain sila. Para may trampoline sa ilalim ng tubig at tatalon sila sa ibabaw. Ang kanilang target, ang mga prutas na nakalaylay sa sanga. Buti na lang matalas ang mga mata nila. At kayang tumalon ng hanggang 1 metro sa ibabaw ng katubigan. Dahil sa kanilang pagfe-fiesta, magigising ang mga Capuchin. Mabilis namang kumalat ang balita na ang kanilang pagkain ninanakaw ng mga isda. Sa wakas, may naabot din siyang bunga.